Sumalang sa pre-trial ng Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla para sa kasong malversation. Para sa update, magbabalita live mula sa Sandigan Bayan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles. Cheryl, naging focus nga sa unang araw ng pre-trial laban nga sa malversation case ni dating Senador Bong Revilla, ang bail hearing nito na nakatakda ngayong buwan ng Abril kaugnay ng manumalyang flood control project sa Pandibulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Inilatag ng Sandigan Bayan 3rd Division ang proseso para sa 30-day completion rule ng bail hearing kaugnay ng non-bailable na kasong malversation na Revilla at ng dating mga opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office. Sa bail hearing, titimbangin ng mga hukom ang lakas ng ebidensya ng prosekusyon para tukuyin kung dapat bang pagbigyan o hindi ang petisyon ni Revilla para sa pansamantalang paglaya. Kinumpirma ng prosekusyon na ihaharap nila ang 20 mga testigo gaya ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ilang driver nito, maging si DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at si Sally Santos na may-ari ng SIPS Construction. Gayon din ang ilang record administrators at accounting officer na nagproseso ng paglabas ng pera mula sa DPWH District at Central Office. Pero paglilinaw ng korte, hindi ito trial of the merits ng mga ebidensya at hindi pa ito yung trial proper mismo. Samantala, ginisa kanina ni Associate Justice Ronald Moreno ang prosekusyon dahil sa kabiguan nitong ibigay ang pangalan ng mga witnesses na haharap sa 10 araw ng bail hearing na mangyayari sa pagitan ng April 6 hanggang 24. Dahil dyan, humingi ang prosekusyon ng 1 linggo upang plansyahin at kumpirmahin sa mga testigo kung makakaharap nga ba sila sa partikular na mga araw na ito. Kinumpirma ng kampo ni Revilla na nag-hide sila ng petition for bail sa Sandigan Bayan noong Pebrero. Non-bailable kasi ang kasong malversation at kailangan munang silipin ng hukom ang mga ebidensya kung papayagan nga ba ang petisyon dahil reclusion perpetua ang posible nilang maging kaharaping parusa. Cheryl, binigyan din ng Sandigan Bayan na hindi nila pagbibigyan ang anumang delaying tactics sa magkabilang panig. At kanina dito, present muli yung mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla kung saan patuloy pa din nilang kinukwestiyon yung naging desisyon nga ng pamahalaan na gawing state witness si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nila ito raw ang mastermind sa lahat nga ng mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.